A pleasant day, everyone. Welcome to your personal development. For today, we will tackle the lesson one, knowing oneself, understanding oneself during middle and late adolescence. Class, before we start our lesson, we have objectives that we need to accomplish for today. At the end of the lesson, the student should be able to explain the knowing oneself can make a person accept his or her strength and limitation and dealing with others better. Number two, share his her unique characteristic, habit, and experience. And the last one is maintain a journal. Class, bago tayo magsimula, pag naririnig niyo ba yung knowing oneself strengths and limitation, ano ba yung pumapasok sa mga isip natin? Class, ang ibig sabihin ng knowing oneself strengths and limitation ay ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at kamalayan sa sarili mong kakayahan, sa iyong talento, at mga bagay na kaya mong gawin ng mas mahusay ka pa. Pati na rin ang pagkilala sa mga bagay na mas nahihirapan ka o sa mga bagay na kailangan mo pang pagbutihan. And also, si limitation, ito ay ang critical na hakbang tungo sa pagiging isang mas matalino, mas epektibo at mas masayang individual. Class, as an individual, we commonly see other people's manners of doing things, beliefs, and lifestyle. Most of the time, we give comments and or judgment on how they behave and react in a certain scenario. Sabi dito, ang mga tao daw may mga kanya-kanyang ugali, mga ugali na kanya-kanyang ginagawa, mga paniniwala, kung ano-ano yung mga ginagawa nila sa buhay. Plus, as an individual, we commonly see other people's manners of doing things, beliefs, and lifestyle. Most of the time, we give comments and or judgment on how they behave and react in the certain scenario. Meaning class, ang mga tao daw may kanya-kanyang ugali, mga kanya-kanyang paniniwala, at mga kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Sometimes, may mga tao din na kanya-kanyang pagbibigay ng mga comments sa mga ginagawa natin. Hinuhusgahan kung ano yung mga ginagawa natin. Si knowing oneself strengths and limitation, kailangan sa pagbibigay mo ng comments, dapat limitado yung pagbibigay mo ng comments. Baka mamaya bigay ka ng bigay ng comments, out of ano na pala, diba? Kailangan limitado yung pagbibigay natin ng comments sa mga tao, diba? Class, now let's begin with defining self-development. Class, let's start with the self-development. Self-development is a process of discovering oneself and realizing one's potential and capabilities that are shaped over time either by studying in formal school or through environmental factors. Ibig sabihin ni self-development, ito ay ang proseso ng isang tao sa pagpapabuti at pag-unlad ng sariling aspeto ng buhay. Ito rin ay patungkol sa pag-aaral, pagpapabuti at pagpapalawak ng inyong kaalaman. Bukod sa kaalaman, pagpapalawak din yung kasanayan mo at kakayahan mo ng isang bagay. Ang layunin din ng self-development ay ang maging mas mabuting tao, mas magtagumpay sa mga larangan na nais mong maabot. At higit sa lahat ay ang nais mong maunawaan ang iyong sarili. Naiintindihan ba si self-development? Now, let's proceed to know thyself. Know thyself is an old maxim or aphorism which in time has been used in varied literature and consequently gained different meanings. One of its meaning is recorded in the Greek Encyclopedia of Knowledge called the Suda. Plus, si know thyself ay isang sinaunang philosophical na kasabihan na may malalim na kahulugan na nakaukit sa pasukan ng templo ni Apollo sa Delphi sa sinaunang Gresya. Bagamat pinagtatalunan ang pinagmulan nito, madalas itong inuugnay sa seven sage ng Gresya o maging sa mismong Diyos na si Apollo. Plus, ang kahulugan din nito ni know thyself is ito ay nangangahulugang kilalanin pa ang iyong
sarili ng lubusan. Ito ay isang pangyaya na suriin ang iyong pagkatao, ang iyong mga motibasyon, ang iyong mga limitasyon at ang iyong potensyal. And of course, si No Thyself ay isang paanyaya na simulan ang isang malalim na paglalakbay na pagtuklas sa sarili na humahantong sa isang mas may layunin, totoo at kasiyahang buhay. Ito ay isang panawagan na tumingin sa loob, magmuni-muni at patuloy na magsikap para sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung sino ka. So class, let's proceed to self-concept. So self-concept is one's abstract and general idea about him or herself, particularly toward his or her unique personality and his or her own perception about his or her set of values, points of views, and behavior. So class, kung si No Thyself is tungkol sa aalamin mo kung sino ka, but dito naman si self-concept is kung ano naman yung pananaw mo na kung pananaw mo sa iyong sarili. So, na ibig sabihin nito ay, ito ang sagot sa mga tanong na, sino ako? So, hindi lang ito kung ano ang itingin mo sa iyong sarili, kundi pati na rin ang kung paano mo pinapahalagan ang iyong sarili at kung sino ang nais mong maging. And syempre, si self-concept ay ang komplikado. Mas komplikado siyang ngunit may mahalagang idea na binuo mo tungkol sa kung sino ka. Ito ay isang dinamikong konsepto na patuloy na nagbabago at lumalago sa bawat yugto ng iyong buhay. So class, may tanong ba kayo about sa self-concept? Okay, so now let's proceed to self-concept is learned. A person will soon develop this as he or she grows old. This means that self-concept can only be acquired as soon as the person learn how to mingle with others. So, si self-concept is learned, is ito daw ay hindi lang ito yung pinanganak tayo na alam na natin lahat. So, si self-concept is natututunan natin ito habang tayo lumalaki. Kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa tao, habang tayong nabubuhay, habang tayong lumalaki, ay mas nadidevelop natin kung ano ba yung mga gusto natin gawin sa buhay. So, yun yung self-concept is learned. So, si self-concept is hindi lang siya talaga na natutunan mo na or hindi lang siya yung bagay na pinanganak ka ay alam mo na ang lahat ng bagay. So, si self-concept daw ay habang tumatanda tayo is mas natututunan natin yung mga bagay-bagay. Doon natin nadidevelop kung ano ba kung sino ba tayo, kung ano ba yung mga kakayahan natin, kung ano ba yung mga gusto natin gawin sa buhay. So, class ang self-concept is hindi to yung pinanganak ka na alam mo na lahat. So, natututunan to. So, class, may tanong ba tayo sa self-concept is learned? So, now let's proceed to self-concept is organized. This means that a person may hear other people's points of view regarding him or her but will keep on believing that what he or she thinks of himself or herself is always the right one. Change on one's perception towards him or her, however, may also be possible but it takes time. So, si self-concept daw is organized. Si self-concept, organized, ay hindi lang basta koleksyon ng iba't ibang idea. So, ito rin ay organisadong sistema na ang ibig sabihin, ang lahat ng iyong paniniwala, saloobin at opinion tungkol sa iyong sarili ay magkakaugnay at nabuo sa isang structure na paraan. So, ang pagiging organisado ng self-concept ay nagbibigay ng struktura at kahulugan sa iyong pagkakakilanlan na mahalaga para sa iyong pag-unlad at pakikipag-ugnayan mo sa mundo. Naiintindihan ba si self-concept organized class? Okay. So now, let's proceed to self-concept is dynamic. As an individual grows older, he or she continues to encounter problems or challenges that may reveal his or her self-concept in the particular time or situation. So, class, self-concept is dynamic. Is ito daw habang tayo'y nabubuhay, nakaka-encounter tayo ng mga iba't ibang problema, mga challenges sa buhay. And also, si dynamic naman ay nangangahulugang patuloy itong nagbabago at umuunlad. So, hindi lang nakapirmi yung mga natututunan natin sa ating buhay, kundi nagbabago ito.
mas umuunlad yung kaalaman natin sa mga bagay-bagay. And of course, ito ay tulad ng isang living organism na umaayon at nagre-react sa iyong mga karanasan. And of course, si dynamic ay nangangahulugan din itong patuloy na nagbabagong naratibo tungkol sa kung sino ka, na patuloy na sinusulat at binabago batay sa iyong mga karanasan, pagkatuto at interaksyon sa mundo. So, may tanong ba about sa self-concept is dynamic? So, now let's proceed to 3 components of personality. So now, class, let's proceed the first components of personality, the ID. This means that the natures of ID is to satisfy man's desire without thinking much of the situation. This nature is being developed at a young age or present from birth. So meaning, class, si ID ay isa sa tatlong pangunahing bahagi ng personalidad ng tao. Ayon sa theory ni Sigmund Freud, ito ang pinakamasinsinan, pinakaprimitibo at lubos na walang malay na bahagi ng ating pagkatao. And of course, si ID ang pinakamatindi at pinakamalakas na pwersa sa ating walang malay na pag-iisip. Kung ang ID lamang ang gumagabay sa atin, magiging asal hayop tayo at aaksyon ayon sa ating pinakamababang pagnanasa ng walang pagpigil. Dahil dito, kinakailangan ang dalawang bahagi ng personalidad, ang ego at ang super-ego, upang balansihin at kontrolin ang mga pagnanasa ng ID upang tayo ay makakilos ng naaayon sa realidad at sa mga pamamagitan natin sa buhay or sa lipunan. Sa madaling salita, ang ID ang ating primitive instinctual side na humihingi ng agarang kasiyahan sa lahat ng ating pangunahing pangangailangan at pagnanasa ng walang pakialam sa anumang limitasyon o moralidad. So now, naiintindihan ba si ID? So now, let's proceed to the ego. This is the second component of the personality that is developed at approximately the age of 3. This operates according to reality, which makes it possible for the ID to work in a more proper and satisfactory ways. So meaning, class, si ego ay isa sa tatlong bahagi ng personalidad ayon din sa theory ni Sigmund Freud. Kung ang ID ang puro pagnanasa, ang ego naman ang bahagi ng ating pagkatao na kumikilos bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga primal na kagustuhan ng ID, ng mga moral na pamantayan ng super-ego at ng mga hinihingi ng panlabas na realidad. Sa madaling salita, ang ego ang realistang bahagi ng ating pagkatao na nagpapahintulot sa atin na mag-navigate sa mundo sa isang praktikal at katanggap-tanggap na paraan sa pamamagitan ng pagbalance ng ating mga panloob na pagnanasa at sa mga hinihingi ng ating kapaligiran. So now, let's proceed to superego. This is the last component of personality which holds our moral judgment or concept of right and wrong that are believed to be acquired from the family and the environment. Ang superego ay isa sa ikatlo at huling bahagi ng personalidad ayon sa theory ni Sigmund Freud. Kung ang ID ang ating mga primal na pagnanasa at ang ego ang tagabalanse sa realidad, ang superego naman ang ating moral compass o ang bahagi ng ating pagkatao na kumakatawan sa mga pamantayang ng lipunan at moralidad. And of course, kapag masyadong dominante ang superego, maaaring maging labis ang pakiramdam ng pagkakasala, pagiging perpekto, pagiging kritikal sa sarili. Kung masyadong mahina naman ang superego, maaaring maging kulang sa moralidad ang isang tao at madaling gumawa ng mga desisyong hindi ethical. Kaya mahalaga ang balanseng ugnayan ng ID, ego at superego para sa isang malusog na personalidad. So now, let's proceed to knowing oneself characteristics, habit, and experience. So now, let's proceed to knowing oneself. As an individual, we commonly observe and undeniably
judge others people's manners, beliefs, and lifestyles. However, it can be perceived thought that most people find it hard to make good and sound evaluation toward their own behavior, threats, and personality. So meaning plus, knowing oneself o pagkilala sa sarili ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalim at matapat na pag-unawa sa kung sino ka talaga. Hindi lang ito basta pag-alam sa iyong pangalan o edad, kundi ang pagtuklas at pagtanggap sa iyong buong pagkatao. And of course, knowing oneself ay hindi isang bagay na gawain. Ito ay isang patuloy na paglalakbay na pagtuklas, pag-aaral at paglago sa buong buhay. Ito ang susi sa pagkakaroon ng mas makabuluhan at masaya na buhay. So now class, let's proceed to self-esteem. Self-esteem may change from time to time depending on the situation we encounter in our daily life. Since it can be partly a trait that someone can possess, it depends on how you perceive the things coming your way. So class, self-esteem daw ay naipangkalahatang pagpapahalaga sa paggalang at paniniwala sa iyong sarili. Ito ay kung gaano ka kahalaga, karapat-dapat, at may kakayahan sa iyong sariling paningin. Ito ay isang emosyon na pagtatasa ng iyong self-concept. And of course, ang mataas na self-esteem ay may positibong pananaw sa sarili, komportable sa pagpapahayag ng sariling opinyon, handang sumubok ng mga bagong bagay at humarap sa hamon, madaling makabangon mula sa pagkabigo. Yun yung mga example ni self-esteem. And of course, si self-esteem ay isang halaga na ibinibigay mo sa iyong sarili. At ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kapakanan at kakayahang gumana ng epektibo sa buhay. So now class, naiintindihan ba si self-esteem? Okay, so now let's proceed to self-efficacy. Self-efficacy has a specific impact on behavior and emotions, allowing people to effectively manage problems and achieve desired outcomes. It is your desire to influence something specific. So class, si self-efficacy daw ay isang paniniwala sa iyong kakayahan na magtagumpay na gawin o may sakatuparan ng isang particular na gawain, hamon o sitwasyon. Ito ay isang konsepto na binuo ni Albert Bandura, isang kilalang psychologist. And of course, si self-efficacy ay hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong actual na kakayahan. Kung hindi, ito ay tumutungkol kung gaano ka naniniwala sa iyong kakayahang gamitin ang mga kakayahang iyon para maabot ang isang tiyak na resulta. Ang self-efficacy ay isang kadalasang espesipiko sa isang sitwasyon o gawain. Halimbawa nito, mataas ang iyong self-efficacy sa pagluluto ng adobo, pero baka mababa naman ang iyong self-efficacy sa pag-aayos ng sirang sasakyan. So class, yun yung ibig sabihin ni self-efficacy. Si self-efficacy ay mahalaga dahil ito ang nagtutulak sa atin na kumilos, magsikap para makamit ang ating mga layunin sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa akademya, trabaho, hanggang sa personal na relasyon. So yun po yung meaning ni self-efficacy. So do you have any question about self-efficacy? Alright. So now class, let's proceed to 5 different ways that influence self-efficacy. The first influence self-efficacy is perform experience. Pangalawa, vicarious performance. Pangatlo, verbal persuasions. Pang-apat, imaginal performance. And the last one is the affective states and physical sensation. So now class, let's proceed to self and identity. According to William James, a psychologist, the self is what happens when I reflect upon me. So, ibig sabihin na ito ay self-awareness at sa dynamic na katangian ng self-concept. Ipinapakita nito ang iyong sarili o ang iyong ako ay hindi isang nakapirming bagay na basta mo lang taglay. Sa halip, ito ay isang produkto ng iyong malay na pag-iisip at pagninilay-nilay. So yun po ang
definition ni self-identity. So now class, according to Dan McAdam, we have three categories to improve ourselves. The first one is self as a social actor. The second one is self as motivated agent. And the last one is the self as autobiographical author. So class, ang kategoryang ito ay magkakaugnay at ang pagpapabuti sa isang aspeto ay madalas na nakakatulong sa iba. Halimbawa, ang pagpapabuti ng physical na kalusugan ay maaaring magpataas ng enerhiya at focus na makatulong sa pag-aaral at pagiging mas masayahin. Ang susi ay ang patuloy na pagsisikap at pagiging bukas sa pagbabago. Yun po ang meaning ng ating tatlong categories to improve ourselves. Judgment and decision making. As an individual, you are expected to act and decide on your own. Most people tend to decide based on the intuitions and available information that could be a hindrance in making a wise decision, and that could be a habit. So now class, let's proceed to judgment and decision making. As an individual, you are expected to act and decide on your own. Most people tend to decide based on the intuition and based on the situations and available information that could be a hindrance in making a wise decision, and that could be a habit. So class, ang judgment at decision making ay dalawang magkaugnay ngunit magkaibang proseso na mahalaga sa kung paano tayo kumikilos at nagna-navigate sa ating buhay. Madalas silang ginagamit na magkasama dahil ang isa ay kadalasang humahantong sa isa. So judgment ay ang proseso ng pagtatasa, pagbibigay kahulugan at pagbuo ng conclusion tungkol sa isang sitwasyon, tao o impormasyon batay sa limitado o hindi kumpletong datos. Ito ay kakayahan nating gumawa ng matalinong pagtataya o pagtatatanya. Ang mga halimbawa ng judgment, nakita mo na ang madilim na ulap sa kalangitan. Ang iyong judgment ay malamang uulan mamaya. Pangalawa, example, nakipag-usap ka sa isang bagong kakilala, ang iyong judgment ay mukhang mabait siya. Diba? Yun yung mga example ni judgment. So, let's proceed naman tayo kay decision making. Ang decision making ay ang proseso ng pagpili sa pagitan ng dalawa o higit pang alternatibo o option batay sa mga judgment na nabuo mo. Isipin mo ito. Pagkatapos mong suriin at hatulan ng sitwasyon, oras na para kumilos at pumili. Mga halimbawa ng decision making. Dahil uulan, magdadala ako ng payong. Yun yung example ni decision making. Isa pang example, kakausapin ko siya ulit. Diba? Kapag nag-usap kayo ulit, parang magdidesisyon ka na, kakausapin ko kaya siya ulit. Yun po yung mga example ni decision making. Kapag may mga decision tayong mga bagay-bagay, syempre, kailangan pag-isipan mo munang mabuti. For another example nito, sa pag-exam, may exam kayo kinabukasan, tapos sabi mo sa sarili mo, magre-review pa ba ako? Syempre, magdidesisyon ka kung magre-review pa ba ako or hindi na. Doon pumapasok si decision making class. So now class, let's proceed to 6 steps on how to make a rational decision. The first one is define the problem. 2. Identify the criteria necessary to judge the multiple option. 3. Weight the criteria. 4. Generate alternatives, rate each alternative on each criterion. Last one is compute the optimal decision. So these are the 6 steps on how to make a rational decision. So now class, let's proceed to the power of journal writing, unfolding your personal journey. So the purpose of journal writing is to help you become the script writer of your life. So we have 4 practical reasons to maintain a journal. Number 1, it is cost efficient and available. Meaning class, emotional stress can be dealt in many ways like taking to a friend over and a cup of coffee, eating, traveling, shopping, painting, etc. But writing is the most inexpensive. Notebook and pens are easy to find, available, and do not cost so much.
Number 2, it is preventive and proactive. Writing yields self-awareness. When you write, you can discover your strengths and limitations. You will know what your reactions are in different situations and what better ways to prevent, avoid, or face your fears. Number 3, it is creative and productive. Meaning class, a journal writing expounds your imagination. You can see various dimensions of your problem, different points of view, and better solution. And lastly, it is personal and private. Meaning class, unless you want to share your stories, you have the choice to keep them to yourself. Writing is your time alone. It is your way of loving yourself. You will not be judged by writing. So, here are the 4 practical reasons para ma-maintain natin yung paggawa ng journal. Naiintindihan ba, class? So now, class, let's start to the starting a journal. So, to start a journal, you just need to be willing to write. You don't have to write will. You just need to want to do it. You don't even need to decide what to write you just need to let your words flow. So once you've decided you want to create a journal, here is a long list of instructions to guide you. Number 1, find a notebook to write in. The book can be simple or ornate. If you're happy with a simple journal, then just buy a basic rule notebook. If you want something more serious, look for a nice bound journal. Perhaps even one with look and key. Number 2, decorate the notebook. Make the journal your own by infusing it with a unique style. Personalize the covers with words, art, stickers, and colors. Take clipping your favorite magazine and post them on the journal. And lastly is keep digital journal. This can be a secure and easy access means of preserving your thoughts. Log your entries in Microsoft Word or another basic word processor. Save the entries in a special folder or compile them into a single canonical document. So, here's the list to create a journal. Nagigets ba, class? Okay. So now, class, we have 5 ways to writing a journal. So the first one is write the first entry. The second one, date your entry. The third one is get into the flow writing. The fourth one is think before you write. And the last one is time yourself. And how to keep your journal? 1, carry the book with you. 2, keep your journal private. 3, keep the cover discreet. And the last one is write regularly. So those are how to write the journal and how to keep your journal. So naiintindihan ba, guys? Class, naiintindihan ba, class? So if none, do you have any question? Clarification. So if none, let's proceed to your activity. So now, class, the first activity is the self-concept inventory. So take a look at your own self-concept and answer the following self-concept inventory in your journal. Give yourself a rating using the scale 0, very weak, 1, weak, 2, somewhat weak or somewhat strong, 3, strong, and lastly, number 4 is very strong. So for your assignment, write your personal journal about yourself. So, example, mga experience mo sa buhay, gumawa ka ng journal about sa kaibigan mo, sa family mo, sa lover mo. It depends on your class. So, please, isa-submit siya sa akin through Messenger. So, class, and that's all the lessons for today. So, if you have a question, clarification about this lesson, don't hesitate to message me through Messenger. I will help you because I'm your teacher. I help you. So thank you and goodbye. Have a nice day.